isa. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Uh, Pinag-aaralan po natin ang 1 Corinthians chapter 13, ang tungkol sa pag-ibig. Yung mga iba dito ay napag-aralan na natin sa ating sermon. So yung mga hindi natin natakel, yun po ang mga pinipili natin. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, gagawin po nating magaan at madali ang ating pag-aaral. Sunday school po ito. Verse 4, ang pag-ibig ay matiisin, patient. Napag-aralan na po natin ito ng detalyado. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob, kind. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin, envy. Pinag-aaralan po natin ang pag-ibig. Ang konteksto po nito ay ang mga Corinthians ay binibigyan nila ng emphasis ang gifts, ang paglilingkod, at nakakalimutan nila ang kanilang growth bilang mga mananampalataya, kaya nagkakaroon ng problema. Sinasabi ni Apostol Pablo na bibigyan ko kayo ng excellent way. Ang ibig sabihin, mas mahalaga na mag-grow tayo sa pananampalataya upang maging useful tayo sa anumang ginagawa natin sa Panginoon. Ito yung palagi nating sinasabi na priority natin ang growth natin. Kaya importante ang ating daily devotion sa word and prayer dahil ang bunga ng banal na espiritu ay nag-grow tuwing nagme-meditate tayo ng word of God. At makikita natin ngayon, ang isang naging problema sa Korinto ay merong inggitan patungkol sa kanilang paglilingkod. Merong mga mananampalataya doon na gusto nilang naiinggit sila sa public gifts ng ibang mananampalataya na nandoon. So merong inggitan. So i-define natin ang envy. Si Jerry Bridges, sa kanyang Respectable Sins, ang sabi niya, jealousy, ito yung kagustuhan natin na makuha yung buhay ng ibang tao. Kapag yung ibang tao, meron siyang mga bagay na na-enjoy na wala tayo, merong galit, merong resentment sa atin. Masakit, kaya katamo. Masakit sa ating loob-looban kapag merong iba na meron siyang material na bagay o ano man yun at tayo wala, doon pumapasok ang envy. So makikita natin later, hindi naman lahat kinainggitan natin. Ang inggit, pumapasok yan sa mga bagay na mahalaga sa atin. Yung mga bagay na binibigyan natin ng mataas na value sa ating puso. Ngayon, anong pagkakaiba ng inggit sa jealousy? So si Jerry Bridges, halos magkapareha sila, sabi niya. Pero ang jealousy, ito yung ayaw mo yung nalalamangan ka. Halimbawa, sa opisina, matagal na ikaw yung nagpe-perform na maayos sa work, bigla-bigla meron dumating at bigla-bigla nalamangan ka, jealousy. Ayaw mo yung meron kang kalaban. Ang sabi ni Bridges, intolerance of rivalry. So merong tamang jealousy. Halimbawa, yung asawa mo, ayaw mo yung merong nanliligaw sa asawa mo, siyempre magsiselos ka. Kapag hindi ka nagsiselos, baka hindi mo mahal ang asawa mo. Ang Panginoon, sinasabi ng Bible, jealous siya, jealous God. Kasi ayaw niyang nag-worship tayo ng iba. Gusto niya siya lang. So merong biblical at tamang jealousy. Pero yung sa atin na pinag-uusapan natin, yung sin,
ayaw natin yung nalalamangan tayo. Yung namang competitiveness, yung competitiveness naman, merong tamang, merong healthy competition. Titingnan natin mamaya yan. Pero yung competitiveness, yung gusto natin palagi tayong nasa una. Gusto natin palagi tayong nauna, palagi tayong nananalo. Gusto natin palagi tayong nare-recognize para sa ating sarili. So mamaya makikita natin, merong healthy competition na ilalabas niya yung best sa atin. Pero yung sinful competitiveness, yung gusto natin palaging nauna, palaging nananalo, yun ang mali. So, titingnan natin kung tayo po ay naiinggit sa ating kapwa, ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi natin mahal ang ating kapwa. Hindi natin pwedeng mahalin ang isang taong kinainggitan natin. Take note natin po yun. Hindi natin pwedeng mahalin ang isang taong kinainggitan natin. So bakit natin kailangan i-deal ang sin of envy? Una, ito ay nakatago. Nakatago. Hindi natin ito napapansin. Especially kung immature ka sa iyong pananampalataya. Nagmamanifest na yan, hindi mo pa rin nakikita. Halimbawa, nakatago yan. Halimbawa, si Joseph, nung siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid, nagalit. Nagalit ang kanyang mga kapatid kay Joseph. Anong reason? Dahil lang ba galit sila kay Joseph? Hindi. Nagawa nilang ibenta si Joseph dahil sa inggit. Ang writer ng Ecclesiastes sinasabi na ang tao hindi niya napapansin, nagpapakamati siya sa trabaho, pero hindi niya alam dahil sa inggit. Alam niyo po ba, ang ganun kasama ang ating puso, na ayaw natin yung nalalamangan tayo, kaya nag-overwork tayo. Ganito po, ito po ang isang malaking problema sa inggit. Dahil ito ay nakatago, hindi natin nakikita. So ito ngayon ang nag-drive sa atin, kaya nasisira tayo. Halimbawa, merong tao, alam ko naranasan na natin lahat. Merong tao na wala naman ginawang masama sa'yo, pero ayaw mo. Tapos palagi mo siyang sinisiraan. Tapos, kapag yung taong yon bumagsak o merong nangyari masama sa kanya, natutuwa ka. Natutuwa tayo. Hindi natin napapansin, inggit. Inggit mo. Inggit. So, ganun po, kahalaga na ma-detect natin ang sin of envy sa ating puso. Dahil hindi natin napapansin, ang sin of envy, magbubunga yan ng kasalanan. Marami pang kasalanan kapag hindi natin na-deal. Kahit ang isang relationship na napakalapit sa atin ay pwedeng masira dahil hindi natin alam, meron palang envy sa ating mga puso. So, importante na ma-detect natin ng maaga. Pangalawang reason kung bakit kailangan nating i-deal ang sin of envy, dahil ito po, pinapatay niya yung joy sa ating puso. Merong nakapagsabi, halimbawa, yung sin of sloth, yung tamad. Kapag tamad ka, at least na-enjoy mo yung sinful enjoyment. Tamad ka, hindi nakarelax ka lang. Yung pagnanasa, o pinagnanasaan mo yung kapwa mo. O at least na-enjoy mo yung makasalanang enjoyment. Yung greed, kapag pinagnanasaan mo yung material na bagay, at least na-enjoy mo yung material na bagay, yung greed. Kahit na makasalanan. Pero ito, pansinin po natin, yung envy, kapag naiinggit tayo, merong masakit. Masakit sa puso natin na kapag merong pinagpapala ang Panginoon ng iba,
Bakit masakit sa atin? Hindi naman galing sa atin. Hindi naman ginawa ng Panginoon yung blessing. Sana kung minaynos sa atin, tapos inad sa ating kapwa, talaga masakit yon. Pero kung hindi naman kinuha sa atin, ibinigay ng Panginoon sa iba, tapos masakit sa atin. Yun ang masama sa envy. Hindi po ba? At hindi natin napapansin, masakit po yan. Masakit. Kung hindi natin ma-deal, masakit. Masakit yan. Pangatlo, makikita natin, ang sin of envy, pinapatay niya yung capacity natin na maging matapat sa kung ano, maging matapat at i-enjoy kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon. So, kahit sa mga spiritual na kaloob, alam natin, binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang kaloob. At kung magkaparehas man ang kaloob natin, iba-iba yung degree ng ating kaloob. Ganon din, pagdating sa mga material na kayamanan, iba-iba rin yung ibinibigay ng Panginoon sa atin. So, kung ganito po ang disenyo ng Panginoon, ang obligasyon natin, maging matapat lamang, nakatiwala sa kung ano ang ibinigay sa atin. Ngayon, kung binigyan ng mas marami yung iba, huwag natin questionin ang Panginoon doon. Doon po pumapasok ang envy. Na ang focus natin ngayon, yung iba. Galit tayo, bakit siya merong ganun, bakit ako wala? Na napapabayaan natin ngayon kung ano yung meron tayo na dapat nating i-enjoy, na dapat nating gamitin para sa luwalhati ng Panginoon. So ito po ang masama sa sin of envy. So, pang-apat, ito yung titignan natin mamaya. Kung ano yung kinainggitan natin, meron itong sinasabi sa ating puso. Ang ibig sabihin, yun yung binibigyan natin ng mataas na value. Hindi naman lahat. Halimbawa, si Brother Alpo, hindi naman niya kainggitan ng isang sikat na basketball player kasi hindi naman siya basketballista. Ang malamang sa malamang ang kainggitan niya, yung kapwa niya, driver. Ganon. So, pinapakita sa atin kung ano yung idol natin sa ating mga puso. Ay, ibig sabihin, yun ang wino-worship natin na yung iba, meron siyang ganon, at dahil yun importante sa akin, yun ang sinasamba ko, at wala ako ng ganon, kaya masakit sa ating puso. So, una, paano natin bibigyan ng solusyon ang sin of envy? Una, basahin po natin ang John chapter 3. John chapter 3 verse 27. Sino po yung gusto magbasa? Sige. John chapter 3 verse 27. Sige po, Brother Alban. Sumagot si Juan, hindi makatatanggap ng anuman ng isang tao maliban ito'y pinagkaroon sa kanya mula sa langit. Ang konteksto po ng text na binasa, nainggit yung mga disipulo ni Juan. Kasi yung mga tao ngayon, pumupunta na sa Panginoong Yesus. Yung mga dating sumusunod kay Juan, pumupunta na sa Panginoong Yesus. Parami ng parami yung mga followers ni Jesus Christ at paunti na paunti yung followers niya. At sinabi nila ito kay John the Baptist. At ang sagot ni John the Baptist, ito yung isang solusyon sa envy. Ang sabi niya, anuman ang meron ang tao, yun ay galing sa Diyos.
Ang ibig sabihin, ano man ang meron ng ating kapwa, ano man ang meron tayo, kung mas marami man siya, kaunti lang yung sa atin, kung binigyan ng mas mataas na gift yung iba at mababa lang yung sa atin, kung binigyan ng public gifts yung iba at tayo ay nakatago yung kaloob natin kapag ginagamit natin, hindi nakikita ng maraming tao, ang Diyos ang nag-decide nun. So kapag naiinggit tayo, para natin sinasabi sa Panginoon, nagkamali ka. Dapat yung ibinigay mo sa Kanya, sa akin mo ibinigay. Kino-question natin ngayon ang sovereignty ng Panginoon, ang wisdom, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Para natin sinasabi, Panginoon, hindi ka concerned sa akin. Dapat kung ano yung binigay mo sa Kanya, mas higit sa akin. Ganyan ang sinasabi natin kapag tayo ay naiinggit. Sa ating pag-aaral about prosperity, maunawaan natin ang wisdom ng Panginoon na yung mga ibinigay na resources ng Panginoon sa atin, commensurate yan sa ating spiritual capacity na i-handle ang mga ito. Sa pag-aaral ko about pride, hindi ko na-discuss, hindi ko nasama sa preaching. Kapag binibigyan ng Panginoon ang isang Kristiyano ng matataas na gifts, merong mga Kristiyano na kayang magsulat ng libro, mga pastor na very popular at sa buong mundo ay maabot ang kanilang preaching. Ang sabi ng isang commentator, kapag binigyan ka ng Panginoon ng mataas na gifts, bibigyan kanya kasama doon, bibigyan kanya ng humility para i-handle yung kaloob na yun na hindi magiging kasiraan sa iyo. Nakuha po natin? Halimbawa, ang building. The more na tumataas ang building, kailangan palalim ng palalim yung kanyang pundasyon. Kasi kung mababaw yung pundasyon tapos mataas yung building, babagsak yan, masisira. So nakuha po natin? So ganun din, kung bibigyan tayo ng mataas na gifts ng Panginoon, kailangan natin ng malalim na humility. Kung bibigyan tayo ng maraming pera ng Panginoon, kailangan natin ng mataas na maturity. Kasi magiging kasiraan sa atin. Kung meron tayong pera, wala tayong maturity, paniwalaan niyo ko, masisira tayo. Masisira tayo. Ngayon, ganito yung ginagawa natin. Binigyan lang tayo ng Panginoon ng ganitong maliit na level ng maturity, kaya kaunti lamang yung kayamanan na ibinibigay niya para kaya natin i-handle. Ngayon, kung mababa lang yung maturity natin at nagnanasa tayo ng maraming salapi, kung ibibigay yun ng Panginoon, sa awa ng Panginoon, hindi niya binibigay. Kung ibibigay yun ng Panginoon, ano mangyayari? Masisira. Tayo. Yung ganitong kaisipan, kaunti lang yung nakikita natin. Kaunti pa lang to. Ang ibig sabihin, kung ano yung binigay ng Panginoon para sa atin, yun lang yung kailangan natin, yun ang makabubuti sa atin, ang kailangan natin gawin, maging matapat lang sa kung ano ang meron tayo. Gamitin natin kung ano ang meron tayo para sa Panginoon. Maging good steward tayo. I-enjoy natin ang Panginoon. Dahil alam natin, merong wisdom. Merong wisdom ang Panginoon sa kung ano lang ang ibinibigay niya sa atin at sa kanyang biyaya. Marami yung hinihingi natin. Gusto natin maging popular pero hindi niya binibigay sa awa ng Panginoon dahil masisira tayo. Kaya kapag naiinggit tayo, pina-question natin ang wisdom ng Panginoon. Para natin sinasabi, mas magaling tayo kesa sa Panginoon. Pangalawang paraan para labanan ang sin of envy, especially sa loob ng church, na pag-aralan natin na sa church, ang tayong mga mananampalataya ay magkakapatid, kabilang sa iisang katawan. At lahat tayo ay miyembro ng bawat isa. Ang ibig sabihin,
kailangan natin ang bawat isa upang tayo ay lumago sa pananampalataya. Kung binigyan ka ng mataas na kaloob, maraming kaloob ng Panginoon, ang ibig sabihin, gagamitin mo yan para sa aking ikalalago. Kaya kung binigyan ako ng kaloob ng Panginoon, disenyo ng Panginoon, gagamitin ko yan para sa iyong ikabubuti. So kung ganito pala, edi dapat nagre-rejoice tayo. Kung merong ibang kapatid na ginagamit ng Panginoon mightily, at hindi tayo ang pinili ng Panginoon na gamitin, magre-rejoice tayo dahil ang kanyang kaloob ay ginagamit niya para sa ating pansariling ikalalago. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Roma chapter 12 verse 10, sabi niya, outdo one another in showing honor. Mag-unahan tayo sa pagbibigay ng honor sa bawat isa. At hindi yung kinaigitan natin ang bawat isa. Kasi kung nakikita natin na isang katawan lang tayo, dapat i-build up natin ang bawat isa. Hindi naman pwede yung kamay ko na iinggit sa mata ko. Hindi pwedeng yung paa ko na iinggit sa bibig ko. Hindi. Iisang katawan lang yan at nagtutulungan ng mga yan. Kailangan ng bawat isa upang makapag-function ng tama ang aking katawan. So, ganun din pagdating sa church. So, hindi po competition pagdating sa church. At mag-focus tayo sa kung ano ang meron tayo. Ito yung isang nakasanayan natin at ganito tayo pinanaki. Na gusto natin, palagi natin nakikita na ano ba lang ginagawa natin para bang competition. Gusto natin palagi tayong nauuna. Kahit naman sa bahay, kung sino yung mas mabait, siya yung paborito ng magulang. Sa labas naman, kung sino yung mas popular, kung sino yung mas mayaman, sila yung pinapaboran. So nagkaroon tayo ng ganitong kaisipan ngayon na gusto natin yung nauuna tayo. Gusto nating i-prove yung sarili natin. Gusto nating makahigit kaysa sa iba. Ang problem, hindi ganon ang disenyo ng Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon. Merong ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin. At kung ano lang yung pinagkatiwala sa atin, pag-aralan natin na nabubuhay tayo para sa Panginoon, hindi para sa ating kapwa. Alam niyo po, malalim ang sin sa ating puso na hindi natin kayang i-picture na nabubuhay tayo para sa Panginoon. Na ang Panginoon ang piniplis natin. Nasa Panginoon tayo magbibigay ng sulit, hindi sa ating kapwa. At kapag nagbigay tayo ng sulit sa ating kapwa, hindi naman nakadepende sa kung ano yung ibinigay niya sa ating katabi. Nakadepende sa kung ano ang ibinigay at ipinagkatiwala sa atin. Yun lamang. Hindi ba, yung mga talento, yung isa binigyan ng 10, yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 1. Yung binigyan ng 10, siya po ay magbibigay ng sulit base sa 10 na naibigay sa kanya. At yung binigyan ng 5, magbibigay ng sulit sa Panginoon base sa 5 na naibigay sa kanya. So hindi po siya magbibigay ng sulit base sa ibinigay sa isa na 10. Hindi. Sa kung ano lamang ang ibinigay sa kanya. So isang pag-aralan natin, mahirap. Kung hindi mo ginagawa ang yung daily devotion, napakahirap, imposible. Yung nabubuhay tayo sa presensya ng Panginoon. Nabubuhay tayo na ang gusto nating i-please ang Panginoon, na aware tayo na magbibigay tayo ng sulit sa Panginoon, na aware tayo na ang nagmamatter ay ang kung ano sinasabi ng Panginoon sa atin at hindi kung ano ang sinasabi ng iba. Kapag na-practice natin yan, na ini-enjoy natin ang Panginoon at nagiging matapat tayo sa kung ano ang meron tayo, hindi na importante kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa iba. Ang importante, yung ibinigay ng Panginoon sa akin, nagiging tapat ako. Yun ang importante. Maiwasan natin ngayon na hindi. At panghuli, ito yung sinasabi natin,
Kung ano yung kinaiingitan natin, merong ipinapakita ang Panginoon. Pinapakita niya yung idol sa aking puso. Kung idol mo ang success, sa kung anumang field, nasaan ka, kapag meron kang nakitang iba na mas successful kaysa sa'yo, maingit ka. Maingit ka. So, ibig sabihin, kung ano yung kinaiingitan natin, sinasabi ng Panginoon, yun ang sinasamba natin. So, ano ang point? Ito yung gusto ko pong masilip natin. Si Apostol Pablo sa kanyang prayer sa Efeso chapter 3, sa huling parte, dinescribe niya sa kanyang prayer na ang mataas na level ng maturity, ang sabi niya, yung maranasan natin ang pag-ibig ng Panginoong Yesus. Tayong mga Kristiyano, hindi natin alam, paano naging mataas na level? Yung maranasan mo lang. Hindi natin kasi naunawaan yung disenyo ng Panginoon sa atin. Na kapag, dahil dinisenyo tayo ng Panginoon na maranasan ang pag-ibig sa Kanya, yung satisfaction, ang joy, fulfillment, kapag naunawaan at naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon, ganito ang mangyari. Kapag hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Panginoon, hahanapin natin yan sa iba. At doon pumapasok ang maraming distortion. Distortion. Halimbawa, yung pride. Bakit masyadong focus tayo sa ating sarili? Bakit gusto natin na tayo yung pinaglilingkuran at hindi tayo ang naglilingkod? Bakit? Kasi gusto natin maramdaman na importante tayo. Ang ibig sabihin, naghahanap tayo ng pag-ibig, ng significance. Ang problema, hindi natin nararanasan kasi ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya hinahanap natin ngayon sa ating kapwa. At kapag hindi binigay ng ating kapwa, ano mangyari? Magagalit tayo. So ang problem ngayon, yung pag-ibig ng Panginoon base sa kanyang disenyo, hindi natin nararanasan. So isang simptomas lang yun. Ngayon, papasok na naman ng inggit. O, tingnan natin, paano susolusyonan ng inggit? Naghahanap tayo ng something na magbibigay ng mataas na value sa atin. Maramdaman natin na importante tayo. Kung ang success, kung sa success natin nakikita ang value natin, sino man ang mag-overtake sa atin, kakaingitan natin. Pero kung nararanasan na natin sa Panginoon ang pag-ibig, ganito kataas ang value ko sa harapan ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang anak para sa akin. Na yung sinabi ng Diyos Ama sa Panginoong Yesus, na ikaw ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, na pwede nating i-claim yan na ganun din ang sinasabi ng Diyos sa atin dahil sa ating pagkikipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Ganito ako ka-importante sa Diyos. At ito po, kapag hindi yan teorya, ang ibig sabihin, totoo yan sa ating puso. Dahil kinilos ng Holy Spirit. Hindi na magmamatter kung maging successful na yung ibang tao. Kasi puno na yung puso natin eh. Hindi na tayo maghahanap ng iba. So nakikita natin ngayon yung disenyo ng Panginoon sa puso natin. Kaya nga sa mga bata, pansinin mo, palagi yan nagpapasikat sa kanilang mga magulang. Naghahanap ng papuri. Kasi ganun tayo dinisenyo ng Panginoon sa Kanya. Naghahanap tayo ng papuri, ng acceptance, ng love. Ma-feel natin na importante tayo. At yan mismo ang ibinigay ng krus ng ating Panginoong Yesus. Na ang dapat natin gawin, hanapin natin yun sa Panginoon. Huwag sa material na bagay, huwag sa ating kapwa. At kapag hindi natin nahanap yun sa Panginoon, lalabas ang maraming distortions, kasalanan sa ating mga puso. Ganon kabigat ang mangyayari sa atin kapag hindi tayo nakatingin sa krus ng ating Panginoong Yesus. So, hindi man natin pwedeng pigilan ang ating sarili. Huwag ka mainggit, huwag ka mainggit. Hindi pwede yun. Hindi natin kaya ganun. Kailangan tayong tumingin sa krus. Yan ang hard work ng meditation.
Yan ang hard work na kailangan sa ating daily devotion. Yes, mayroong mga kautusan dyan na dapat natin gawin. Pero palagi bumabalik tayo sa fruit, sa pag-ibig ng Panginoon Yesus. At kapag naging totoo yan, hard work yan, mahirap. Nagre-require ng time, ng concentration, na kailangan kang mag-isip. Kailangan mong i-focus yung puso mo, yung mind mo. Pero naman, kapag nasumpungan mo, malaking pagbabago ang mangyayari. Magiging magaan. Simple. Marami tayong gusto ngayon, pinagnanasahan, kapag naranasan natin ang Panginoon, hindi na natin gusto. Hindi na natin nahanapin. So, ang solution sa inggit, i-redirect natin yung affection natin sa Panginoong Yesus. At kapag naranasan natin yun, mamamatay ng pusa ang inggit. At kapag namatay ang inggit, makakaya nating mahalin ang ating kapwa. Kapag kasi kinainggitan natin ang ating kapwa, hindi natin kaya paglingkuran, mahalin. Hindi. Hindi mo pwedeng mahalin ang isang taong kinainggitan mo, hindi pwede. Yun ang nangyayari sa Corinto. Nag-iinggitan sila. Kaya, ang sabi ni Paul, merong excellent way, ang love. Ang love, hindi siya naiinggit. Gusto niya yung, kapag binibless ng Panginoon yung ibang tao, nagre-rejoice siya. Hindi siya nalulungkot, nagre-rejoice siya. At kapag naman merong nangyayaring masama sa kanyang kapwa, hindi siya nagre-rejoice. Nalulungkot siya. Ang inggit, kapag binibless ng Panginoon yung iba, nagre-rejoice, nalulungkot ka. Kapag naman nalulungkot yung iba dahil mayroong problema o mayroong sakuna, nagre-rejoice ka. Ganun po kasama ang inggit. Sige po, baka merong pag-usapan natin. Question, suggestion. Kapag na-overcome natin ang inggit, magiging madali, masaya ang buhay natin. Hindi lamang yun, marami tayong maiiwasang problema. Marami tayong pinapasukan, ginagawa sa buhay dahil lamang sa inggit. Kaya marami pagkakataon nasisira tayo. Pero kapag merong contentment, hindi na natin, marami mga bagay na gusto natin gawin. Hindi na natin magugustuhan. Sige po. Ang isa pang sinabi ng isang preacher, ayaw natin pag-usapan yung envy kasi nakakahiya, masyadong petty. Pero totoo kasi yan sa ating mga puso. Na kapag in-expose natin, mawawalan siya ng power sa ating heart. Kung si Brother Alcon, parang gusto niya magsalita. Nakikita ko yung mukha niya, gusto niya magsalita. Wala si Sister Juliet, kaya ikaw na lang. Kaya ito naman po ang naging daan para ako mag-aral, mag-encourage po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ilang karagdagan lang po, Pastor. Minsan yung kinaiinitan po natin, dapat yun ang mag-encourage sa atin para tayo din magpatuloy sa kalooban ng Panginoon para
yun ang maganda kapag meron sharing. Hindi ko na banggit. Merong tinatawag na healthy competition na kaya nyo ilabas yung best sa atin. Halimbawa, sa school, merong science competition, math competition. Sa negosyo, alam niyo po ba, napakaganda na merong competition para ilabas nila yung best nila na bababa yung presyo para makinabang yung mga tao. Ang kasalanan na sinasabi natin, yung kagustuhan nating maging yung nasa una palagi para makuha natin yung recognition na gusto natin. Pero yung iniutos sa atin, ibigay natin yung best natin sa kung ano man ang ibinigay ng Panginoon o ano man ang ibinigay na gawain ng Panginoon. Diyan pumapasok yung sinasabi ni Brother Alcon na kapag meron kang ibang kapatid na nakita na nagsisikap sa kanyang pananampalataya, nagiging inspiration ngayon yan para magsikap ka din, hindi para mahigitan mo siya, hindi. Para ibigay mo lang yung best mo, maging matapat ka lang sa kung ano ang meron ka. So yung comparison, inaano natin, iniiwasan natin. Kasi iba-iba yung kaloob natin, iba-iba yung degree ng gift na ibinigay sa atin. Iba-iba tayo. Hindi natin pwede i-compare ang sarili natin sa bawat isa. Si Sister Bella. Yung sabi ko na Brother Alpha, alam mo tinatawag na OEND at Central Mm-hmm. Pag Central ND, yung objective na niya ay Central ND, yung objective na ay yung sarili mo. Recognition, personal. Mm-hmm. Pero pag sinabi Holy ND, yung objective mo ay Mm-hmm. kung titignan mo natin sa Biblia, paano ko nagsimula ang kasalanan? Dahil, envy Satan, gusto niya ng Diyos. Paano nagkasala ang tao? Dahil envy din kay sa Eva, si Eva. Mm-hmm. Envy si Jesus, gusto niya ng Diyos. Paano nagsimula ang kusa murder? Dahil si Envy. envy din. From envy to hatred, to murder. So dapat po natin yung mahirap na namin yung benefit talaga ay matapasa. So magbubunga siya ng maraming kasalanan kapag hindi natin na-detect. Oo. Oo. So palagi yung best, yung kung ano yung ibinigay ng Panginoon sa atin, maging matapat lang tayo. Magsikap lang tayo na ibigay yung best. Sabi ni Jerry Bridges, i-train natin yung mga bata na, halimbawa sa school, hindi yung maging number one. I-train natin sila na palaging ibigay nila yung best. Kasi kapag tinitrain natin sila maging competitive, tinitrain natin sila na sin of envy. Kaya, sa pagpapalaki ng mga bata, importante rin. So palaging yung best. Na hindi yung kailangan mahigitan mo yun. O kaya kailangan ganito. Hindi. Ibigay mo lang yung best mo, anak. Sa school, sa trabaho, saan man. Yung best lang. Kapag gano'n, naiiwasan na maging competitive. Kasi kapag lumaki yan, kawawa. Kawawa. Magiging miserable ang buhay. Si Brother Miguel, nakikita ko yung mukha niya, gusto niya magsalita. Sige po, kung wala na, si Brother RJ, sarap po tayo sa pananal.